Magandang araw sa inyong lahat. Tara, samahan niyo ako sa aking journey dito sa Siargao Island. Sa araw na ito, isang exciting na adventure ang ating gagawin, ang sikat na island hopping o mas kilala bilang Tray Island Tour. Kasama sa itinerary natin ang tatlong magagandang isla, ang Guyam Island, Neck Island, at Daku Island, at may kasama rin itong side trip para sa snorkeling kung saan makikita natin ang makukulay na corals at iba't ibang uri ng isda. Ngayon, nandito na ako sa Travel Tour Office kung saan ako nag-avail ng Tray Island Tour. Dito muna nila verify ang pangalan ko bilang participant at inaayos ang listahan ng mga joiners. Pagkatapos nito, didiretso na tayo sa port kung saan nagtitipon ang lahat ng sasama sa tour. Dito mo makikita ang iba't ibang klase ng travelers, may mga local, may mga foreign tourists, at may mga solo travelers din na tulad ko. Gaya ng mga nakaraan nating travel, solo joiner pa rin tayo ngayon. Isa ito sa pinaka-enjoy na paraan ng paglalakbay dahil kahit mag-isa ka, hindi mo mararamdaman ang pag-isa. Sa bawat hakbang ng journey, may makikilala kang bagong tao, may mga kwento silang dala, may kanya-kanyang dahilan kung bakit sila naglalakbay, at minsan, doon nabubuo ang mga hindi inaasahang pagkakaibigan. Pagdating naman sa tour package, karaniwan itong nagkakahalaga ng humigit kumulang 1,500 hanggang 2,000 pesos kada tao para sa mga joiners. Kadalasan, kasama na rito ang boat transfer, entrance fees, at minsan ay lunch, lalo na sa Daku Island kung saan pwedeng mag-enjoy ng fresh seafood. May mga dagdag lang na environmental at docking fees, pero minimal lang ito at sulit na sulit sa experience. Habang papunta tayo sa port, ramdam mo na agad ang excitement, makikita ang mga bangka na nakahanda, ang malinaw na tubig, at ang mga taong sabik na magsimula ng kanilang island adventure. Dito pa lang, parang nagsisimula na ang saya. Para sa mga solo travelers na nanonood, huwag kayong matakot sumubok ng ganitong experience. Hindi mo kailangang may kasama para ma-enjoy ang biyahe. Sa totoo lang, mas nagiging bukas ka sa bagong karanasan at mas marami kang nakikilalang tao. At sa huli, hindi lang mga lugar ang madadala mo pa uwi, kundi pati na rin ang mga alaala at bagong kaibigan. Kaya tara, samahan niyo ako sa susunod nating hakbang, ang pagsakay sa bangka, at pag-explore sa tatlong magagandang isla ng Siargao. Siguradong puno ito ng saya, adventure, at hindi malilimutang karanasan. At papunta na tayo sa sakayan kasama ang iba pang joiners. Dahil low tide ngayon, kailangan nating maglakad papunta sa mismong kinaroroonan ng bangka na sasakyan natin. Habang naglalakad ako sa mababaw na tubig at basang buhangin, ramdam ko ang kakaibang experience, parang parte ka na agad ng adventure bago pa man magsimula ang biyahe. Bilang isang solo traveler, ganitong mga simpleng sandali ang talagang tumatatak. Wala kang ibang iniintindi kundi ang moment, ang tunog ng alon, ang hangin, at ang tanawin sa paligid. Kasabay ko rin ang iba pang joiners na dahan-dahang naglalakad, may nagtatawanan, may kumukuha ng pictures, at may tahimik lang na nag-enjoy sa view. Sa ganitong sitwasyon, mas nagiging open ka sa pakikipag-usap. May makakasabay kang magtatanong kung saan ka galing, at doon na magsisimula ang kwentuhan. Hanggang sa hindi mo namamalayan, may mga bago ka nang kakilala bago pa man kayo makarating sa bangka. Habang papalapit tayo sa bangka, mas lalo mong mararamdaman ang excitement. Ito na ang simula ng ating island hopping adventure, isang journey na hindi lang tungkol sa lugar, kundi pati na rin sa mga taong makakasama mo sa bawat hakbang. Nakasakay na ako sa bangka. Dahil low tide, maliit na bangka muna ang sinakyan namin bago ilipat sa mas malaking bangka. Bilang solo traveler, exciting ang ganitong setup, parang unti-unting nagsisimula ang adventure, at mas lalo kang na-excite sa susunod na mangyayari. Ito na, lilipat na kami sa mas malaking bangka, at dito na talaga nagsisimula ang exciting na bahagi ng ating adventure. Habang isa-isang sumasakay ang bawat joiner, mararamdaman mo ang konting kaba, pero mas nangingibabaw ang saya at excitement sa kung ano ang naghihintay sa amin sa dagat. Pagkasakay namin, agad nagsimula ang tour guide sa pagbibigay ng orientation. Ipinaliwanag niya ang mga dapat gawin at mga bawal, gaya ng pagsusuot ng life vest sa lahat ng oras habang nasa biyahe, pag-ingat sa paggalaw sa bangka, at kung ano ang gagawin sakaling may hindi inaasahang pangyayari. Mahalaga ang mga paalalang ito, lalo na para sa kaligtasan ng bawat isa. Bilang isang solo traveler, napakahalaga ng ganitong briefing dahil nagbibigay ito ng sense of security. Kahit mag-isa ka, alam mong maayos ang sistema at may mga taong nakaalalay sa buong biyahe.
Habang nakikinig ako, napapansin ko rin ang iba pang joiners, may seryoso, may nakangiti, at may halatang first time pa lang sa ganitong experience. Habang nagpapatuloy ang orientation, nagiging mas komportable ang lahat. Unti-unti nang nawawala ang hiyaan, at may mga simpleng usapan na nagsisimula sa pagitan ng mga magkakatabi. May nagtatanong tungkol sa itinerary, may nagbibiro, at may nagkukwento ng kanilang mga nakaraang travel experiences. Sa ganitong paraan, bago pa man magsimula ang island hopping, nabubuo na ang connection sa pagitan ng mga travelers. Paalis na kami, at ang unang destinasyon namin ay ang napakagandang Guyam Island. Habang unti-unting umaandar ang bangka, mararamdaman mo na ang preskong simoy ng hangin at ang excitement ng bawat isa sa amin, handa na para sa unang stop ng aming island hopping adventure. Mula sa port sa General Luna, aabutin lamang ng humigit kumulang 10 hanggang 15 minuto ang biyahe papunta sa Guyam Island, depende sa kondisyon ng dagat. Sa maikling biyahe na ito, makikita mo agad ang napakagandang karagatan, iba't ibang shades ng asul at berde na kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Sa kalagitnaan ng biyahe, mararamdaman mo ang banayad na alon na humahampas sa bangka, at ang tunog ng tubig na hinahati nito, isang calming at relaxing na experience, lalo na bilang solo traveler. Ito yung mga sandaling tahimik pero punong-puno ng appreciation sa ganda ng kalikasan. At habang papalapit na kami, unti-unti nang lumilitaw ang Guyam Island, isang maliit pero napaka-charming na isla na napapalibutan ng puting buhangin at malinaw na tubig. Makikita mo ang mga coconut trees na tila sumasalubong sa bawat bisita, at mula sa malayo pa lang, kitang-kita na ang postcard perfect nitong ganda. Dito, nagpa-drone shot ako para makita ang aerial view ng isla, at grabe, mas lalo mong ma-appreciate ang hugis at natural na ganda nito mula sa itaas. Makikita mo ang turquoise water na bumabalot sa buong isla, at ang simpleng greenery na nagbibigay buhay sa paligid. Ang Guyam Island ay isa sa mga pinaka-iconic na stop sa 3 Island Tour dahil kahit maliit lang ito, sobrang ganda at photogenic niya. Perfect ito para sa quick photos, walking around, o simpleng pag-upo habang pinagmamasdan ang dagat at ang tahimik na vibe ng isla. Habang papalapit na ang bangka sa dalampasigan, mas lalo pang tumitindi ang excitement. Ito na ang simula ng aming island hopping adventure, isang experience na puno ng ganda, katahimikan, at hindi malilimutang sandali. Kaya tara, samahan niyo ako sa pagbaba sa Guyam Island at tuklasin natin ang isa sa mga pinaka-charming na isla dito sa Siargao Island. Mula sa napakagandang Guyam Island, nandito na tayo ngayon sa pangalawang destinasyon ng ating island hopping, ang sikat na Neck Island. Pag-alis natin sa Guyam Island, humigit kumulang 15 hanggang 20 minuto ang biyahe papunta dito, depende sa kondisyon ng dagat at bilis ng bangka. Sa paglalakbay na ito, dadaan tayo sa mas malawak na bahagi ng dagat ng Siargao Island. Wala nang kabahayan o resort sa gitna ng biyahe, puro open sea, malinaw na tubig, at malayang tanawin ng horizon na parang walang katapusan. At habang papalapit tayo, unti-unti nang lumilitaw ang Neck Island, isang mahabang sandbar na walang kahit anong puno, kubo, o istruktura. Kaya tinawag itong Neck Island dahil literal itong hubad, puro puting buhangin lang na napapalibutan ng malinaw na tubig sa lahat ng direksyon. Dito, nagpa-drone shot ako para makita ang aerial view ng isla. At grabe, sobrang ganda mula sa itaas, kitang-kita mo ang mahabang sandbar na tila nawawala sa gitna ng dagat. Ang tubig ay kumikislap sa iba't ibang kulay ng asul, mula sa light turquoise hanggang deep blue. Parang buhay na postcard na sobrang ganda tingnan. Ang Neck Island ay isa sa pinakauniki na destinasyon sa 3 Island Tour dahil sa sobrang simple nito. Walang distractions, walang structures, ikaw lang at ang kalikasan. Perfect ito para sa paglalakad sa mainit na buhangin, pagkuha ng pictures, o simpleng pag-upo habang pinagmamasdan ang walang katapusang dagat. Habang nasa isla ako, napapaisip ka talaga kung gaano kaganda ang mundo kapag ganito kasimple at kalinis. Bilang solo traveler, mas ramdam mo ang peace, yung sandaling wala kang iniisip kundi ang hangin, dagat, at kasalukuyang oras. May mga kapwa tourists din dito, may nagpa-picture, may naglalakad sa sandbar, at may tahimik lang na nakaupo habang pinagmamasdan ang paligid. Kahit simple ang isla, sobrang lakas ng impact niya sa experience ng bawat bisita. At habang nagpapatuloy ang aming island hopping, masasabi kong ang Neck Island ay isa sa pinaka-memorable na stop dahil sa kakaibang ganda nitong payak pero napakalawak at natural.
Mula sa napakagandang Neck Island, nandito na tayo ngayon sa pangatlo at huling destinasyon ng ating 3 Island Tour, ang napakagandang Daku Island dito sa Siargao Island. Pag-alis natin sa Neck Island, humigit kumulang 10 hanggang 15 minuto lamang ang biyahe papunta sa Daku Island. Sa maikling paglalakbay na ito, dadaan tayo sa mas kalmadong bahagi ng dagat kung saan makikita mo ang napakalinis na tubig, banayad na alon, at ang malawak na horizon na tila walang hanggan. Habang papalapit tayo, unti-unti mong makikita ang mas luntiang tanawin at ang mas malaking isla sa di kalayuan. Habang nasa bangka tayo, ramdam na ramdam mo pa rin ang preskong hangin at ang tunog ng dagat. Para sa akin bilang solo traveler, ito yung bahagi ng tour na parang transition mula sa tahimik at minimalist na Neck Island papunta sa mas buhay at mas masiglang lugar ng Daku Island. At ngayon, unti-unti na nating naaabot ang Daku Island, ang pinakamalaki sa 3 isla sa tour na ito. Paglapit pa lang, makikita mo na agad ang mahahabang puting buhangin, maraming coconut trees, at mas malawak na beachfront kumpara sa ibang isla. Kaya naman dito kadalasang ginaganap ang lunch break ng mga tourists. Ang Daku Island ay kilala hindi lang sa ganda ng beach, kundi pati na rin sa masiglang komunidad na nakatira dito. May mga lokal na nag-aalok ng fresh seafood tulad ng inihaw na isda, sugpo, at iba pang pagkain dagat na sobrang sariwa. Dito, pwede kang magpahinga, kumain, at mag-recharge pagkatapos ng 2 unang isla. Isa rin ito sa mga pinaka-perfect na lugar para maligo. Ang tubig dito ay malinaw at kalmado, kaya safe at enjoyable para sa mga gustong mag-swimming. Habang nakalublob ka sa tubig, makikita mo ang napakagandang tanawin ng baybayin at ang mga bangkang nakahilera sa dalampasigan. Habang nasa isla ako, bilang solo traveler, ramdam ko ang balance ng adventure at relaxation. Dito mo makikita na ang Siargao ay hindi lang pang surf o pang island hopping, ito rin ay lugar ng pahinga, koneksyon, at simpleng kasiyahan. May mga turista na nagpipiknik, may nagla-lunch sa mga kubo, at may nag-enjoy lang sa pag-upo sa ilalim ng mga puno ng nyog habang pinagmamasdan ang dagat. Ang Daku Island ay isa sa pinaka-favorite stops ng mga bumibisita sa 3 Island Tour dahil kumpleto na rito ang experience, ganda ng beach, masarap na pagkain, at relaxing na atmosphere. Dito mo mararamdaman na sulit ang buong biyahe mula Guyam hanggang Neck Island. Habang tinatapos natin ang aming stop dito, masasabi kong ang Daku Island ang perfect na ending ng aming island hopping, masaya, relaxing, at puno ng alaala na hindi mo malilimutan. Kaya tara, samahan niyo ako sa pag-enjoy dito sa Daku Island, ang huling stop, ngunit isa sa pinakamagandang bahagi ng aming adventure sa Siargao Island. Mula sa napakagandang Daku Island dito sa Siargao Island, nandito na tayo ngayon sa ating side trip destination, ang snorkeling area. Pag-alis natin sa Daku Island, humigit kumulang 5 hanggang 10 minuto lamang ang biyahe sa bangka papunta sa snorkeling spot sa maikling biyahe na ito. Makikita mo pa rin ang malinaw at kalmadong tubig ng dagat. At unti-unting lilitaw ang mga bahaging may coral formations sa ilalim. Pagdating natin dito, sasalubong sa atin ang napakalinaw na tubig kung saan kitang-kita ang ilalim kahit mula sa ibabaw. Dito makikita ang makukulay na corals at iba't ibang uri ng isda na talagang nagbibigay buhay sa dagat. Para sa akin bilang solo traveler, isa ito sa pinaka-exciting na bahagi ng tour, yung paglangoy sa gitna ng dagat habang napapalibutan ng natural na ganda ng Siargao. Natapos na natin ang ating 3 Island Tour dito sa Siargao Island, at ngayon ay pabalik na tayo sa kung saan tayo nagsimula. Mula sa huling stop natin, humigit kumulang 15 hanggang 20 minuto ang biyahe pabalik sa main port ng General Luna, depende sa kondisyon ng dagat. Sa pagbabalik na ito, dadaan ulit tayo sa malawak na karagatan na minsan nating tinahak kanina, puno ng kalmadong alon, malinaw na tubig, at malayang tanawin ng horizon. Habang nakasakay ako sa bangka, tahimik na akong napapaisip sa buong experience. Mula sa Guyam Island, sa Neck Island, hanggang sa Daku Island, at pati na rin ang snorkeling area, lahat ay punong-puno ng ganda at kakaibang alaala. Bilang solo traveler, ramdam ko na hindi talaga ako nag-isa sa journey na ito. Nakakilala ako ng mga bagong tao, nakasama sa tawanan, at nakabahagi ng mga sandaling hindi mo basta-basta malilimutan. Ang Siargao ay hindi lang tungkol sa mga isla, kundi tungkol sa mga karanasang humuhubog sa bawat paglalakbay. Habang papalapit tayo sa port, unti-unti mong mararamdaman ang pagtatapos ng isang napakagandang araw, pagod, ngunit mas masaya, mas puno ng alaala, at mas inspired.
At dito nagtatapos ang ating Trey Island Adventure, isang journey na siguradong babalik-balikan ko.